Kabanata 251. Nagulat si Richard nang maramdaman niya na ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng bundok ay halos naubos na. Sa kabutihang palad, hindi niya kailangang magsanay sa Mist Cloud Mountain, kaya ayos lang kahit na naubos ang espiritual na enerhiya. Higit pa rito, ang espiritual na enerhiya ay hindi isang bagay na hindi nababalik. Wala pang 3 buwan, mababawi ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng Mist Cloud Mountain. Ang hindi paggamit nito ay isang basura lamang. Matapos maipan ang hamog sa umaga, nagsimulang umalis si Richard sa bundok. Ngayong nakipag-usap na siya sa pagbili ng mga materyales at hamog, malulutas na rin ang mga problema sa produksyon. Ang pinakamahalagang bahagi ng mga produktong iyon ay ang hamog. Binalak ni Richard na pangalanan ng umaga na hamog na espiritu ng hamog. Siya ang magiging tanging tao na may kakayahang gumawa ng mga ito, tulad ng kung paano tao. Why ang mga produktong pagkain ay may eksklusibong mga supplier. Sa ganoong paraan, hanggat kinokontrol niya ang espiritu ng hamog, walang ibang mga kumpanya ng kosmetiko ang maaaring subukan at gayahin ang kanilang mga produkto. Sisiguraduhin ni Thea at na ang kumpanya ay nagpapanatili ng isang eksklusibong hawak ng mga produkto nito, na lubos na makikinabang sa pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap. Malamang na hindi magtatagal para magamit ng kumpanya ang mga eksklusibong kosmetiko na iyon para tumalon sa hanay ng mga high-end na brand o kahit na mga internasyonal na tatak. Sa kumpanya, tinawag ni Iris si Richard sa kanyang opisina. Pagdating ni Richard, binigyan ni Ashwan ng work report si Iris. Pagkatapos ng ulat ni Ashwan, nagtanong si Richard, "Miss Young, ano po ang kailangan ninyo sa akin dito?" "Naku, tanungin ko lang sana kayo kung kumusta na ang production ng mga cosmetics. Ang huling batch na ipinadala sa Week Group ay nawasak. Sana walang maging problema sa batch na ito," sabi ni Iris. Unang batch pa lang sa harap ng kumpanya sa Week Group ay nagdulot ng ganitong mga problema, at ang Week Group ay naghihintay pa rin ng mga produkto, kaya medyo nababalisa ako. I-report ko na sana ang bagay na iyon. Ang pabrika ay nangangailangan ng mas maraming materyales at espiritu ng hamog. Nahawakan ko na ang Spirit Dew. Tungkol naman sa pagbili ng herbal na gamot, kagabi ay babanggitan na sana ni Richard ang kanyang kasunduan sa Shear Group, ngunit naputol na siya ni Ashwan bago pa man siya makatapos. "Miss Young, procurement ang trabaho ko. Huwag mag-alala, mayroon akong ilang koneksyon sa Life Pharmacy. Gagawin ko ang aking makakaya upang mabilis na mahawakan ang mga materyales. Hindi ito makakaapekto sa produksyon ng pabrika." Hinampas ni Ashwan ang dibdib niya. At sinabing, "Iyon." Bakas sa mukha ni Richard ang pagtataka, na pagtantong hilaw na materyales ang trabaho ni Ashwan. Para masigurong magpapatuloy ang produksyon, nakalimutan niyang ipaalam kay Ashwan. Hindi sinasadyang nalampasan niya. "Sige, Mr. Mercer, ikaw na ang bahala dito," tumanggo si Iris. Trabaho naman iyon ni Ashwan, kaya natural na magiging race si Ashwan na, "Miss Young, tahan na." Sobrang awkward ng pakiramdam ni Richard. Napag-usapan na niya ang tungkol sa pagbili ng mga halamang gamot kay Cynthia noong nakaraang araw. As long as the company gave the mo. Ang magkabilang panig ay pumirma na sa kasunduan. Gayunpaman, ibinigay ni Iris ang gawain kay Ashwan. Paano niya sasabihin kay Cynthia? "Richard, ano yun? May kailangan ka pa ba para sa production?" Curious na tanong ni Iris. It's actually not about production, but the herbal medicines." Sumasakit ang ulo ni Richard. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung tutuusin, nagkaroon na siya ng conflict kay Ashwan 2 days ago matapos makialam sa production, at kinuha pa ang tugon ni Ashwan. Kabanata 252. Kung nalaman ni Ashwan na samobra siya at nakialam din sa pagkuha, magagalit si Ashwan. "Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Bakit ka ba nag-aalangan?" Kakaibang tingin ni Iris kay Richard, hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Richard.
Gusto kong sabihin na ang Shear Group ang pinakamalaking provider ng mga herbal na gamot sa Springfield City. Dapat tayong maghanap ng trabaho sa kanila. Hindi na kailangang magtrabaho sa Life Pharmacy. Lakas ng loob na sabihin ni Richard. Kahit na hindi niya gaanong gusto si Ashwin, masama pa rin ang loob niya na patuloy niyang nilalampasan at inaalis ang mga responsibilidad ni Ashwin. Kung pumayag si Ashwin na magtrabaho sa Shear Group, ibigay na lang niya kay Ashwin ang kontratang pinirmahan niya kagabi. Pagkatapos, ang kontribusyon ay kay Ashwin. Kung gayon, hindi sana siya lumampas, at mabibigyan niya ng paliwanag si Cynthia. Sigurado ka namang walang kwenta. Kahit na ang pakikipagtulungan sa Shear Group ay ang pinakamahusay na pagpipilian, kami ay isang kumpanya ng kosmetiko, hindi isang medical o pharmaceutical na kumpanya. Hindi namin kailangan ang maraming mga halamang gamot. Ang Shear Group ay ang pinakamalaking supplier sa Springfield City. Dalubhasa sila sa paglipat ng malalaking dami para sa mga kumpanyang nangangailangan nito. Paano sila naaabala sa isang maliit na kliyente tulad ng aming kumpanya? Ngumisi si Ashwin, nakatingin kay Richard na parang tulala. Kinokontrol ng Shear Group ang pinakamalaking market share ng mga herbal na gamot sa Springfield City at ilang kalapit na lungsod. Nagsupply lang sila ng malalaking dami o nagsilbi sa mga high-end na customer. Ang kanilang mga presyo ay medyo mas mababa, ngunit kadalasan ay wala silang pakialam sa mga milyon-dolyar na kontrata. Ang Life Pharmacy ay isang mas maliit na scale na operasyon at mayroong maraming mas maliliit na customer. Kahit na mas mataas ang kanilang mga presyo, ang kasalukuyang pangangailangan ni Elegante ay nangangahulugan na sila ay nagtatrabaho sa Life Pharmacy. Walang imposible dyan. Nakausap ko ang mga shares kagabi. Handa silang makipagtulungan sa atin. Bahagyang ngumiti si Richard. Nakikita na niya kung paano sasabog sa galit si Ashwin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nakatulala lang si Ashwin, hindi man lang nagpakita ng anumang galit. Ano? Nakausap mo ang shares? Siguradong nagbibiro ka. Nakangusong sabi ni Ashwin. Tulad ng mga yang, ang shares ay isa rin sa 4 na malalaking pamilya sa Springfield City. Kahit ang mga kabataan ang magtanong, baka hindi man lang sila aliwin ng mga shares, lalo pa si Richard. Hindi niya akalain na may sapat na kakayahan si Richard para gawin ang mga shares ng kahit ano. Hindi ako nagbibiro, nagsasabi ako ng totoo. Seryosong sabi ni Richard. Pakiusap, sa tingin mo ba makikipagtulungan sa amin ang mga shares? Dahil lang sa sinabi mo. Sino sa tingin mo ang nagbukas ng Shear Group ng pamilya mo? Napangiti si Ashwin. Sa tingin mo ikaw? After that, parang may naisip siya, tama, muntik ko nang makalimutan. Sa panahon ng pagdiriwang, sinabi ni Ariel na ang imperial na berdeng kwintas ay ibinigay sa iyo ng mga shares. Mukhang ikaw ay Mr. Wolf, ikaw ba ay isang disipulo ng mga gunting, o marahil ay isang bahagi ng mga gunting? Bakit hindi Shear ang pangalan mo? Kakaiba. Hindi ka pani-paniwalang kakaiba ang tono ni Ashwin. Siya ay ganap na gumagawa ng isang mo. Richard. Mr. Mercer, maaaring hindi ako bahagi ng shares, ngunit pumayag silang magtrabaho sa amin. Pumilma na nga kami ng kasunduan Kalmadong sabi ni L. Oh, ganoon ba? Alam ng lahat kung paano magmayabang, ngunit tiyak na kamangha-mangha ka dito. Dahil sinabi mong nilagdaan na ang kasunduan. Ilabas mo ito at ipakita sa amin. Gusto kong malaman kung saan mo nakuha ang lakas ng loob mo. Ashwin. Natatawa. Kabanata 253. Talagang maipapakita ko sa iyo ang kasunduan, ngunit kailangan muna nating tumaya. Mahinahong sabi ni Richard. Anong taya? Tanong ni Ashwin. Hindi ka naniniwalang may kasunduan ako sa Shear Group, di ba? Kung nagawa kong gumawa ng kasunduan, huwag mo akong kagatin. Alam ni L. Iyan na nalampasan niya ang kanyang mga responsibilidad, kaya't iniingatan niya ang sarili mula kay Ashwin. Ayaw niyang magalit si Ashwin. At kagatin siya sa likod. Bakit naman kita kakagitan ng walang dahilan? Baliw ka.
Hindi kapani-paniwalang umasim ang ekspresyon ni Ashwin. Akala niya ay sinubukan. Siyang kutsain ni Richard. Sige, ikaw na mismo ang nagsabi. Huwag mong balikan ang iyong mga salita. Tuwang-tuwa si Richard. Tamang-tama si Ashwin dito. Kinawayan ito ni Ashwin, ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Richard. Sabi niya, paano kung hindi mo magawa ang kasunduan? Kung gayon, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Mariing sabi ni Richard. Sige, deal. Tuwang-tuwa si Ashwin, mukhang nanalo na siya. Hindi kapani-paniwalang malawak ang ngiti niya. Richard, nakuha mo ba ang kontrata o hindi? Itigil ang pag-urong ng oras. Inis na pinandilatan ni Iris si Richard. Alam niya na ang Elegante ay hindi isang pharmaceutical company, kaya hindi nila gaanong kailangan sa mga herbal na gamot. Sa kayamanan at kapangyarihan ni Shears, hindi sila mag-abala sa pakikipagtulungan sa Elegante Group. Alam na alam niya ang background ni Richard. Siya ay hindi isang kapansin-pansin, at walang paraan na siya ay nauugnay sa mga Shears. Hindi niya akalain na magagawa ni Richard na ilipat ang Shears maliban kung ito ay isang himala. Ako, ang kontrata ay narito na. Kinuha ni Richard ang kontrata sa kanyang bag at iniabot kay Iris. Tiningnan ni Iris ang dokumento, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Why? Talagang nakuha mo ang pakikipagtulungan ng Shear Group. Ano? Nagulat si Ashwin nang marinig iyon. Dali-dali niyang tinignan ang mga dokumento at natigilan siya. Sa lugar. H. Paano ito posible? Napatulala si Ashwin. Hindi niya akalain na makukuha talaga ni Richard ang kasunduan. Pakiramdam niya ay nagsimulang manginig ang kanyang mga paniniwala. Tama kaya si Ariel sa pagdiriwang na piging? May kaugnayan ba talaga si Richard sa Shears? Si Richard ay isa lamang walang pangalan na ulila, paano siya magkakamag-anak sa mga Shears? Iyon ay hindi kapani-paniwala. Hindi kapani-paniwalang madilim ang mukha ni Ashwin, at bigla niyang nakalimutan na lumampas pala si Richard. Richard, paano nangyari ito? Bakit pumayag ang mga Shears na magtrabaho sa amin ng walang dahilan? Nabalik si Iris sa realidad. Ang mukha niya ay ganito. Nagpunta ako sa Antigua Flea Market kanina, at nagkataong nakapulot ako ng Imperial Green. Nagustuhan talaga ni Elder Shear na. Pumayag siyang bigyan ako ng isang kwintas pagkatapos niyang inukit ang bato. Paliwanag ni Richard, maikling sinabi kay Iris ang tungkol sa ang kwento. Tungkol naman sa pagpapagaling sa asawa ni Benedict ay walang kinalaman kaya hindi niya ito binanggit. Nakuha mo ang isang Imperial Green. Hindi ka lang ba napakaswerte? Nagulat si Iris. Kahit na may kumpiyansa na sinabi ni Ariel na ang Blue Star of the Sea ay mula sa Shears, si Iris ay palaging may pag-aalinlangan dahil ang Imperial Green ay mahalaga at bihira. Pakiramdam niya ay may mga ginagawa si Richard. Pagkatapos ng lahat, si Richard ay ganap na walang kaugnayan sa mga Shears, kaya bakit sila magbibigay sa kanya ng isang bagay na napakahalaga ng walang dahilan? Kabanata 254. Matapos pakinggan ang nangyari, sigurado na si Iris na tunay ang asul na bituin ng dagat. Pinakamahalaga, ang Blue Star of the Sea ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahalaga. Si Richard ay hindi isang taong may ganoong kalaking pera o kayamanan. Ngunit handang magbigay ng isang bagay na kamangha-mangha sa kanya. Ang kanyang puso ay palaging tulad ng isang malamig na lawa, ngunit ang lawa ay biglang nagkaroon ng ilang mga alon dito. Hindi lang swerte, nakakabaliw talaga. Umasim ang mukha ni Ashwin. Iniisip niya kung anong uri ng relasyon ang maaaring magkaroon ni Richard sa mga Shears. Sa wakas ay naunawaan niya na. Nagkataon lang na maswerte si Richard na nakilala niya si Benedict. Hindi pinansin ni Richard si Ashwin at nagpatuloy, oo, dahil doon, nakipagkaibigan ako kay Elder Shear. Tinawag ko siya kagabi at sinabi sa kanya na kailangan ng kumpanya ng ilang materyales, at pumayag siyang magtrabaho sa amin. Kaya nga, napakahusay ng ginawa mo. Mukhang tama ang pinili kong pagpayag na sumali ka sa kumpanya. May ngiti sa labi si Iris habang pinupuri si Richard.
Noong inayos niya si Richard na sumali sa kumpanya noon, sa totoo lang medyo nag-aalala siya. Siya ay nag-aalala na si Richard ay maaaring gumamit ng gulo sa kumpanya gamit ang kanyang pangalan. Gayunpaman, tila labis niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Nakuha muna ni Richard ang kooperasyon ng Wheat Group, pagkatapos ay bumuo ng napakaraming high-end na produkto para mag-ukit ng landas para sa kinabukasan ng kumpanya. Talagang pinahahalagahan niya ang mga kakayahan ni Richard ng mga sandaling iyon. Nang marinig ang papuri ni Iris kay Richard, nagdilim ang mukha ni Ashwin. Habang siya ay nakakaramdam ng pagkabigo, sa wakas ay napagtanto niya na may mali. Richard, anong ibig sabihin nito? Malinaw na responsibilidad ko ang pagkuha ng mga hilaw na materyales, ngunit hindi mo man lang sinabi sa akin bago ka pumirma ng kasunduan sa Shear Group. Nirerespeto mo ba ako bilang Vice President talaga? Itinuro ni Ashwin si Richard at napasigaw na halos magwala. Hindi pa nagtagal, inalis ni Richard ang kanyang kapangyarihan sa produksyon pagkatapos ng overstepping. Ilang araw lang ang lumipas, and Richard was doing the same with raw materials. Sinubukan din bang alisin iyon ni Richard sa kanya? Mr. Mercer, I was just trying to keep production going since kulang ang materials. Nakalimutan kong ipaalam sa iyo. I wasn't trying to overstep myself. Tsaka ngayon lang kami tumaya. Hindi mo ako kakagatin kung tatanggalin ko ang kontrata. Ang mga lalaki ay dapat tumupad sa kanilang mga salita. Tiyak na hindi mo sila babalikan. Sabi ni Richard. Ikaw. Galit na galit si Ashwin, sa wakas ay napagtanto niyang nahulog siya sa mga panloloko ni Richard. Gayunpaman, pumayag siya sa taya. Kahit galit siya ay hindi niya kayang ipahiya ang sarili niya ng ganoon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Iris na lumampas din si Richard. Gulat na napatingin siya kay Richard. Mr. Mercer, ginawa ito ni Richard para sa kumpanya. Kahit nakasalanan niya kung lumampas siya sa kanyang mga hangganan, maaari itong patawarin. Iris ko. Pagkatapos noon, naramdaman niyang sobrang pinuprotektahan niya si Richard, at idinagdag, Richard, huwag mo nang gawin ito muli. Oo, hindi ko na uulitin, mabilis na pagtiyak ni Richard na nakangiti. Pulang-pula ang mukha ni Ashwin. Talo na siya sa pastahan, pero pinrotektahan pa rin ni Iris si Richard. Ito ay isang matigas na tableta para sa kanya na lunukan. Kabanata 255. Miss Young, kung wala nang iba, pupunta na ako sa pabrika, pagdadahilan ni Ashwin at lumabas ng opisina. Pagtingin kay Richard ay umalis, kinuyam ng mahigpit ni Ashwin ang kanyang mga kamao. Ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwalang madilim. Ilang araw na ang nakalipas, inalis ni Richard ang kanyang mga responsibilidad sa produksyon, at ngayon ay muling nagpakita sa kanya si Richard. Hindi niya kayang kunin iyon. Mr. Mercer, bumalik ka na sa trabaho. Mahinahong sabi ni Iris. Pakiramdam niya ay walang paraan si Ashwin na malaya sa pananagutan tungkol sa plano ni Michael laban kay Richard, kaya hindi na niya pinapahalagahan si Ashwin. Miss Young, may mga bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Nag-alinlangan si Ashwin bago tumigil. Ano ba? Sabihin mo lang sa akin, nakataas ang kilay ni Iris, nag-iisip kung ano ang kinukuha ni Ashwin. Miss Young, alam kong gusto mong sanayin si Mr. Wolf. Kaya lang, masyado siyang ambisyoso. Hindi naman siguro magandang bagay na palakihin mo siya ng ganyan. Sabi ni Ashwin. Ambisyoso. Imposible yan. Kilalang kilala ko ang ugali ni Richard. Hindi siya ganoon kaambisyo. Sabi ni Iris. Nakatira siya sa iisang bubong ni Richard, at matagal silang magkasama. Hindi kaya niya alam kung paano. Si Richard. Maaaring may mga bagay na gusto si Richard, ngunit tiyak na hindi siya isang taong mapaghangad. Walang tiyak sa mundo. Siya ang kasalukuyang namamahala sa aming pinakamalaking kliyente, at kinokontrol din niya ang produksyon. Gayunpaman, hindi pa rin siya nasisiyahan, at sinusubukang makuha ang kanyang mga kamay sa pagkuha.
Kung hahayaan mo siyang magpatuloy, magkakaroon siya ng maraming kapangyarihan. Kung mangyari iyon, baka maabutin ka pa. Mahinahong sabi ni Ashwin. Hindi mo kailangang ibaluktot ng ganyan ang katotohanan. Ang katotohanan na may kakayahan si Richard ay mabuti para sa aming kumpanya. Bakit may pakialam siyang gawin? Sa akin. Hindi ka pani-paniwalang hindi nasisiyahan si Iris. Alam niya ang sama ng loob ni Ashwin kay Richard, kaya hindi niya magawa. Naniniwala ako kay Ashwin. Hindi ka sigurado. Kung si Richard lang, hindi siya makapangyarihan. Walang paraan na gagawa siya ng anumang mga trick. Gayunpaman, nagtatrabaho na siya sa share group at may relasyon sa kanila. Ang 4 na dakilang pamilya ng Springfield City ay palaging nakikipagkumpetensya sa isa't isa. Walang mga kaibigan sa pagitan nila, tanging mga benepisyo. Napakahusay ng takbo ng aming kumpanya ngayon, at maaari kaming lumaki sa isang malaking kumpanya sa hinaharap. Kung may pagbabago ng puso si Richard, kapag mas malaki ang kanyang kapangyarihan, maaaring makipagtulungan siya sa shares para lamunin ang kumpanya natin. Ngumisi si Ashwin. Yan. Biglang natahimik si Iris. Ang The Youngs and the Shears ay walang gaanong alitan pagdating sa negosyo, ngunit ang 4 na malalaking pamilya ay nasa paligid ng Equa. The Youngs ay walang exception. Ang Elegante Group ay isang kumpanya sa ilalim ng Youngs. Kung ang kumpanya ay talagang nagtagumpay na maging malaki sa hinaharap, ito ay magiging sanhi ng tea. Sa parehong ugat, ang Elegante Group ay isang matamis na piraso ng karne din sa mga shares. Alam ni Iris na, kahit na kontrolado niya ang buong share ng kumpanya. Ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya pati na rin ang eksklusibong supplier ng mga kosmetiko at marami pang iba. Si Richard talaga ang humawak ng maraming ver. Kung masyado siyang umasa kay Richard, hindi magiging mahirap para kay Richard na makipagtulungan sa shares para lamunin si Elegante kung ipagkanulo siya nito. Chapter 256. Imposible yan. Siguradong hindi ako pagtataksil ni Richard. Hindi siya yung tipo ng tao para gawin yun. Malamig na sabi ni Iris, mabilis na pinawi ang pagdududa niya. Karamihan sa mga kamakailang hindi kapani-paniwalang pag-unlad ng kumpanya ay salamat kay Richard. Si Richard ay tapat na nag-aambag ng labis sa kumpanya, kaya hindi niya maaaring pagdudahan sila. Nang ganoon, iniligtas pa ni Richard ang kanyang buhay noon. Siya ay nagkaroon ng isang mahusay na karakter. Kung hindi man lang niya pinagkakatiwalaan si Richard, sino pa ba ang kanyang pagkakatiwalaan? Miss Young, hindi mo dapat pababayaan ang iyong bantay. Walang kahit ano ngayon si Richard kaya napilitan siyang umasa sa'yo. Once he sucked thanks to you, he might end up betraying you. Hindi sumuko si Ashwin sa pagsasalita, pero pinigilan siya ni Iris bago pa siya matapos. Itigil mo yan. Ashwin, hindi ko napapansinin ang mga pang-iinsulto mo kay Richard sa pagkakataong ito dahil malaki ang naiambag mo sa kumpanyang dalawa mong ito, ngunit huwag mo nang gawin ito. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Bulyo ni Iris na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Palagi niyang kinakaharap ang mundo ng negosyo ng malamig. Ang kanyang mga kasanayan sa negosyo ay hindi pangkaraniwan, kaya maaari niyang malaman kung sino ang tama at kung sino ang mali. Hindi siya maniniwala sa paninira ni Ashwin. Yun. Madilim ang mukha ni Ashwin, at labag sa kalooban niya, pero umalis pa rin pagkatapos magdahilan. Lumabas siya ng opisina, at sumili ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Alam na niyang si Richard ang dinala ni Iris sa kumpanya, at alam niyang malaki ang tiwala ni Iris kay Richard. Hindi madaling sirain ang kanilang relasyon. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sinadya niyang sabihin ang lahat ng iyon kanina para magtanim ng binhi sa puso ni Iris. Maaaring hindi magtiwala si Iris sa kanya pansamantala, ngunit hanggat may nagawang mali si Richard sa hinaharap, patuloy siyang magdaragdag ng langis sa apoy. Naniniwala siyang darating si Iris sa tabi niya balang araw. Ang mundo ng negosyo ay parang isang larangan ng digmaan. Si Richard ay masyadong walang karanasan upang labanan siya.
Nang sumunod na mga araw, sinubukan ni Richard ang kanyang sarili sa paggawa ng mga pampaganda. Dahil ang problema sa Spirit Do ay nalutas, at ang share group ay nagtustos ng kanilang mga materyales sa oras, ang produksyon sa katunayan ay naging napakahusay. Sa loob lamang ng ilang araw, ang unang batch ng mga produkto ay tapos na at ipinadala sa Wheat Group. Inilagay ng Wheat Group ang mga produktong iyon sa merkado, at naging napakahusay nito. Ang balita ay nagsimulang kumalat, at ang kanilang mga produkto ay hindi lamang tumaas ng malaki sa katanyagan, ngunit humantong din sa maraming pagbili ng masa. Sa bandang huli, hindi na makasabay ang supply sa demand. Sa pamamagitan nito, ang Elegante Group ay pumasok sa high-end na cosmetics market at nakakuha ng marami sa market shares. Habang tumataas ang kanilang kita, tumaas din ang kanilang mga order. Ang kumpanya. Noong Sabado, tinawagan ni Richard si Janice, at inanyayahan siyang kumain. Mula nang magkita sila sa hotel, marami nang gustong pag-usapan si Janice tungkol kay Richard. Agad niyang tinanggap ang imbitasyon ni Richard. Sa isang high-end na restaurant sa lungsod, dumating si Janice hindi nagtagal pagkatapos dumating si Richard. Pagtingin kay Janice, medyo namangha si Richard. Mukhang sinadya niyang magbihis ng maayos si Janice. Naka-light makeup siya, at napakaliwanag. Mas maganda pa siya kaysa sa huling pagkakataon. Naka-fitting shirt siya at mixing palda. Sa paligid ng kanyang magagandang binti ay isang pares ng medyas na kulay laman. Ang kanyang magandang figure ay hindi kapani-pani walang kitang-kita. Kabanata 257. Higit pa rito, napakaganda niya sa kanyang sarili, kaya mabilis siyang naakit ng ilang tingin sa kanya. Habang nakatingin ang lahat sa kanila, sina Richard at Janice ay pinapasok ng waiter sa isang kwarto. Umupo sila sa harap ng isa't isa. Pagka-order ng kanilang pagkain ay mabilis na natahimik ang dalawa. Matagal silang hindi nagkita, kaya medyo naging stranger sila sa isa't isa. Pagkaraan ng mahabang panahon. Richard, kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Janice, kamusta ka na? Sabay na sinubukang basagin nina Richard at Janice ang katahimikan, at pareho silang nagtanong ng hindi nila alam. Matapos itanong iyon, pareho silang natigilan, hindi inaasahan ang ganoong pagkakataon. Hindi napigilan ni Janice na tumawa, kitang-kita ang matamis niyang ngiti. Bakit mo ako sinusundan? Inilibot ni Janice ang mga mata kay Richard. Yun. Napakamot ng ulo si Richard, siguro dahil matagal na tayong hindi nagkita, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Same here. Ang dami ko talagang gustong itanong sa iyo, pero nakalimutan ko na noong nakilala kita, mahinang sabi ni Janice. Tama iyan. Lumipas ang oras, at nagbabago ang mga bagay. Ilang taon na kitang hindi nakita, at parang ang tagal. Talagang walang patawad. Hindi napigilan ni Ian na umiyak. Anong ibig mong sabihin na hindi mapagpatawad ang oras? Hindi ka pa ganoon katanda. Pwede bang tumigil ka na sa pag-arte na parang makata ka? Naaliw si Janice. Pagkatapos noon, parang may iniisip siya, at sinabi niya, ano yon? Hindi ka pa ba tapos sa hiwalayan mo? Siguradong hindi ganoon. Medyo nalungkot ako sa umpisa, pero nalampasan ko na. I actually feel like it's a good thing. Hiba't balikat na sabi ni Leon. Magandang bagay. Napansin ito ni Janice na kakaiba. Sa pagtitipon, nalaman niya na si Richard ay nakipagdiborsyo hindi pa nagtagal. Naisip niyang malulungkot si Richard, at naisip pa niya kung paano niya maaaliw si Richard. Gayunpaman, tila nalampasan ito ni Richard nang walang kahit isang salita mula sa kanya. Hindi mo alam, pero nabuhay akong parang basura kasama ang mga Manson. Nawalan pa nga ako ng dignidad bilang lalaki. Natatawang sabi ni Richard sa sarili. Panandali ang sinabi kay Janice ang nangyari. Napakasuklam ng iyong dating asawa. Loyal ka sa kanya, pero nanligaw siya ng ibang lalaki. Pinalayas ka pa niya. Sa pamilya. How vicious. Tila galit na galit si Janice alang-alang kay Richard. Ngumiti si Richard, walang sinasabi.
Kung hindi siya pinalaya sa Mansons, hindi niya nagkataon na nailigtas si Iris, at hindi niya malalaman ang tungkol sa. Malamang na ito ay nakatadhana. Walang dapat ireklamo. Biglang may naalala si Janice, tama, Richard. Ano ang nangyari kay Cynthia Shear sa hotel? Siya ba ang bago mong Girl Friday? Hindi naman. Siya ay isang Shear, isang marangal na babae. There's no way she's my girlfriend, umiling si Richard at sinabing, kung gayon bakit mo siya nililigawan sa hotel na iyon? Na-curious si Janice. You misunderstood it. I was meeting her for a business deal, it wasn't a date. Simpleng paliwanag ni Richard. Kaya ayun. Naisip ko na napakaganda mo kaya nakuha mo ang isang taong tulad nito. Nagulat ako. Kabanata 258. Napagtanto ni Cynthia na labis niyang iniisip ang mga bagay-bagay. Kung tutuusin, ulila lang si Richard. Wala siyang gaanong background. Higit pa rito, si Cynthia ang hiyas ng mga gunting. Hindi lang siya napakaganda, ngunit mayaman at makapangyarihan din. Napakaraming lalaki ang sumunod sa kanya, kaya paano niya makikita ang ordinaryong Richard? Janice, ano ang trabaho mo ngayon? Tanong ni Richard na gustong malaman pa ang tungkol kay Janice. Naku, pumasok ako sa isang malaking kumpanya pagka-graduate ko. Napakaswerte ko, at isa na akong department manager. Kumikita ako ng ilang libo. Sa isang buwan. Medyo natuwa si Janice sa sarili. Pagkatapos noon, naalala niya ang sitwasyon ni Richard, at sinabi niya, Richard, naalala kong binanggit mo na isa kang presidential secretary sa isang cosmetic company. Hindi naman masyadong masama ang posisyon na iyon, pero ang isang sekretarya pa rin ang kadalasang humahawak ng mga errand sa huli. Ito ay halos trabaho ng isang babae, at walang gaanong kapangyarihan para sa iyo, at hindi ka magkakaroon ng maraming hinaharap. Hindi ito magandang pangmatagalang plano. Saying that, tumigil sandali si Janice bago idinagdag, medyo maganda ang relasyon ko sa head ng department ko. Kung payag ka, bakit hindi kita irekomenda sa kanya? Kaya niyang ayusin na maging supervisor ka. Kung magaling ka, magkakaroon ka ng pagkakataong maging manager. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagpapatakbo ng mga gawain bilang isang sekretarya. Medyo elite na si Janice noon. Alam na alam niya ang posisyon ng isang sekretarya. Kung ito ay isang babaeng sekretarya, mas madaling makuha ang pagkilala sa mga nakatataas. Gayunpaman, ibang usapin ang isang lalaking sekretarya. Maliban sa pagpapatakbo ng ilang mga gawain, ang hinaharap ay napakalungkot. Bata pa si Richard. Kung sasayangin niya ang kanyang kabataan sa isang trabahong walang kinabukasan, mas mahihirapan ito sa hinaharap. Hindi na kailangan, salamat sa iyong mabubuting pag-iisip. Medyo maganda ang trabaho ko, wala pa akong planong makakuha ng bagong trabaho sa ngayon, On shook his head with a smile. Yun. Sige, lahat may kanya-kanyang plano. If you're looking for a new job in the future, you can look for me, napatigil si Janice doon. Sa kanyang pagkakaalam, karamihan sa mga presidente ng mga kumpanya ay mga lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit payag si Richard na maging sekretarya ng isang lalaki. Ito ay masyadong kakaiba. Siyempre, kung alam niyang nagtatrabaho si Richard para sa isang kamanghamanghang kagandahan, ang pinakamaganda sa apat na magagaling na dilag ng Springfield Sea. Maiintindihan niya sana si Richard. Parehong kumakain sina Richard at Janice habang nag-uusap. Ang daming tawanan habang tila binabalikan ang mga araw ng kolehiyo. Mabilis silang lumapit. Bumalik sa dati. Waiter, bill please. Pagkatapos nilang kumain, kumaway si Richard para sa isang waiter. Sir, hello. Ang iyong bill ay magiging $500. Magbabayad ka ba sa pamamagitan ng cash o credit? Magalang nang umiti ang batang waitress. Ano? 500. Sobrang mahal. Nagulat si Janice. Kahit na siya ang tagapamahala ng departamento sa kanyang kumpanya na may sweldong ilang libo, $500 sa isang pagkain. Miss, isa kami sa pinakamagandang restaurant sa Springfield City.
500 is really not too expensive, the waitress still sounded po. Initially, she saw that Janice was demure and incredibly pretty, kaya naisip niya na si Janice at Richard ay mula sa isang mayamang pamilya. Gayunpaman, tila mga karaniwang tao lamang sila. Talagang hindi nila alam ang kanilang palasyo, pagdating sa isang mamahaling lugar. Kabanata 259. Magbabayad ako gamit ang card. Walang pakialam si Richard at ibinigay sa waitress ang kanyang card. May higit pa sa 10 milyon sa account na iyon, kaya ang 500 ay wala sa kanya. Pagtingin sa card sa kamay ni Richard, nagulat ang waitress. Ang sinumang makakain sa isang high-end na restaurant na tulad nito ay karaniwang isang mayaman. Marami sa mga mayamang tagapagmanang iyon ang gagamit ng mga card mula sa River City Bank. Kahit na hindi niya makilala ang Supreme Card, alam pa rin niya ang kahalagahan ng River City Bank. Bigla siyang nabigla. Hindi niya napigilan ang sarili na magpasalamat na napanatili niya ang isang magalang na saloobin. Kung may sinabi siyang nakakasakit, malamang na mawalan siya ng trabaho. Richard, wala ka sa ganoong kalaking posisyon sa pananalapi. Kakailanganin mo ang iyong pera para sa maraming bagay sa hinaharap. Hayaan mo akong magbayad para dito. Nagmamadaling ibinalik ni Nice ang card at ipinasa kay Richard. Pagkatapos nito, kinuha niya ang telepono at hiniling na ilipat ang pera. No need, I'm treating you this time. Paano kita mababayaran? Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng pera sa. Ngayon, ibinalik ni Richard ang card sa waitress. Hindi mo kailangan ng pera. Huwag magbiro. Alam ko ang sitwasyon mo. Kailangan mo pa ring makakuha ng bahay, kotse, at bagong kasintahan. Lahat. Yan kailangan ng pera. Siguradong hindi kakayanin ng sweldo mo. Inilibot ni Iris ang mga mata kay Richard. Alam niyang regular na sweldo lang si Richard. Hindi naman dapat ganoon kataas ang sweldo niya. Wala ring magulang si Richard, kaya kailangan niyang umasa sa kanyang sarili sa anumang gastusin. Ayaw niyang masira si Richard. Nang marinig iyon ng waiter ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Kahit na hindi niya kilala kung sino si Richard, ang katotohanang may River City Bank card si Richard ay nangangahulugan na si Richard ay mayroong milyon-milyon sa kanyang account. Paanong hindi kayang bumili ng bahay at kotse ang isang tulad niya? Sa halip, si Janice, na parang 500 ay mahal, sinubukang bayaran ang pagkain. Hindi niya maintindihan ang iniisip ni Janice. Ang tanga lang niya. Miss, feeling ko dapat gusto na lang natin siyang magbayad. Hindi na kinaya ng waitress ang paningin. Ini-swipe niya ang card bago ibinalik kay Richard. Sa labas ng restaurant, nakangiting humihingi ng paumanhin si Janice. Richard, you must have really broken the bank this time. Kung alam kong napakamahal ng restaurant na ito, hiniling ko na lang na kumain sa mas murang lugar. Ayos lang, ngumiti si Richard, hindi nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Pag-iiba niya ng topic, Janice, medyo maaga pa. Ano ang plano mong gawin? May oras ako ngayon, kaya kitang samahan. Maganda iyan, parang gusto kong mamili ng mga damit at pampaganda, nakangiting sabi ni Janice. Fair na. Ihahatid na kita dyan sa bike ko, turo ni Richard sa kanyang bike sa hindi kalayuan. Napatingin si Janice kung saan itinuro ni Richard, at may kakaiba sa mukha niya, sa iyo yan. Hindi ba masyadong girly? Bakit hindi ka bumili ng mas manlayer? Nako, hindi ko binili ito. May nagbigay sa akin. Kahit medyo kakaiba ang kulay, medyo maganda naman in other way. Paliwanag ni Richard. Tuwing. Oh, si Janice ay may hitsura ng realisasyon, na nanaghoy sa loob na si Richard ay talagang nasa isang masamang kalagayan sa pananalapi. Kung hindi, ang isang lalaking tulad ni Richard. Kabanata 260. Janice, grabe ang traffic sa syudad. Hindi madaling maghanap ng anumang paradahan, kaya mas maginhawa ang bisikleta. Maaari mong iwanan ang iyong sasakyan dito F. O ngayon. Kapag tapos na tayong mamili, bumalik ka na para kunin. Alam ni Richard na si Janice ang nagmaneho.
Ito ay mas maginhawa kaysa sa kanyang bike. Oh, sige, tumango si Janice. Pagkatapos noon, dinala siya ni Richard. Ang Fuller Mall ay isang shopping mall na malapit sa restaurant. Pagkatapos may parada ni Richard ang kanyang bisikleta, pumasok siya sa mall kasama si Janice. Pareho silang namili sa paligid. Nang makakita ng malaking tatak ng damit, hinayla ni Jancy si Richard papasok. Ang tindahan ay hindi isang malaking internasyonal na tatak, ngunit ito ay kilala pa rin sa loob ng bansa. Isa itong mid to high-end na brand. Ito ay isang napakalaking lugar, na nahahati sa parehong lugar ng pagsusuotan ng mga lalaki at lugar ng pagsusuot ng kababaihan. Kinaladkad ni Janice si Richard papunta sa menswear area. Janice, ayaw mo bang bumili ng damit? Dapat pumunta ka sa women's wear area, bakit mo ako dinala dito? Napasimangot si Richard. Gusto kong makita kung may bagay ba sa iyo dito, nakangiting sabi ni Janice. Napakalaki ng ginastos ni Richard sa restaurant kanina. Binalak niyang ilipat ang pera kay Richard, ngunit nag-aalala siya na masasaktan niya ang pride ni Richard. Kaya naman, pinag-isipan niya ito at nagpa siya na bumili ng magagandang damit kay Richard. Ito ay magiging kabayaran kay Richard. Nang hindi sinasaktan ang pagmamataas ni Richard. Sige, wala pa naman akong damit. Dapat talaga may bibilhin pa ako, tumango si Richard. Sa sandaling iyon, isang batang babaeng empleyado ang lumapit na nakangiti. Sir, Miss, hello. Anong klaseng damit ang hinahanap mo? Kahit anong uri, bakit hindi ka magrekomenda ng ilan para sa akin, sabi ni Richard. Sige, sumama ka sa akin, inakay ng dalaga si Richard. Pagkatapos ng ilang rekomendasyon mula sa kanya, at sa tulong ni Janice, mabilis na pumili si Richard ng ilang damit. Richard, bakit hindi mo subukan ang mga ito? Nakangiting sabi ni Janice. Tumango si Richard, dinala ang mga damit sa sala. Ginawa talagang tao ang mga damit. Si Richard ay matangkad at medyo gwapo. Sa mga damit na iyon, mas lalo siyang gumanda. Nagniningning ang mga mata ni Janice, hindi napigilan ang sarili na baguhin ang mga opinyon niya kay Richard. Noon, hindi pinakamaganda ang kalagayan ng pamilya ni Richard. Palagi siyang nagbibihis ng karaniwan, at hindi namumukod. Tangi. Gayunpaman, nang maisuot ni Richard ang mga damit na iyon, napansin niyang medyo maganda si Richard. Nagmukha siyang manlayer habang tinitignan siya. Maging ang babaeng katabi nila ay nagnakaw ng ilang sulyap. Richard, lahat sila ay bagay sa iyo. Gayunpaman, kung ihahambing, ang asul na suit na iyon ay mukhang pinakamahusay. Dapat siya ang bumili niyan, ngiti ni Janice. Ang mga damit na iyon ay medyo mahal. Ang pinakamurang ay hindi bababa sa $500. Ang asul ay mahigit $700. Medyo mahal, pero gusto ni Jancy na bayaran si Richard, kaya nagplano siyang bumili ng once too little. I want all of these, tinuro ni Richard ang ilang kasuotan at casual na sabi. Ano? Nagulat si Janice. Mabilis na napawi ang kanyang ngiti sa kanyang mukha. Ang mga damit na iyon ay magkakahalaga ng 3 hanggang 4,000. Kahit na hindi ganoon kalala ang sweldo niya, at medyo may ipon siya. Ilang damit?